at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sa gayon nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos sa akin. Habang ako'y nagsasalita ng propesiya, biglang nagkaroon ng ingay at narito isang lagutukan. Ang mga buto ay nagkalapit, buto sa buto nito. Habang ako'y nakatingin, narito may mga litid sa mga iyon at ang laman ay lumitaw sa mga iyon at ang balat ay tumakip sa mga iyon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa mga iyon. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hininga at hingahan mo ang mga patay dito upang sila'y mabuhay. Sa gayoy, nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Ito ang mga salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. O Ama naming Diyos, kami po, Panginoon, muthay sa iyong mga salita. Kailangan namin ang pagpapaliwanag ng iyong banal na Espiritu upang kami tunay na makinabang at mailapat sa aming mga puso ang mga katotohanan na pinapakita mo rito sa amin. Pagpalain mo, ipagpala mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita, kami mapatibay, kami mapanumbalik, at ang mga wala pa kay Jesucristo ay tawagin mo sa kaligtasan din. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So nung nakaraang linggo, nakita natin si Ezekiel ay dinala ng Panginoon. Dinala siya ng Espiritu doon sa libis, doon sa lambak. Mas magandang gamitin natin libis. Kasi yung lambak parang hindi tayo masyadong familiar. Doon sa libis, na puno ng mga tuyong buto, mga kalansay. No? At sinasabi ng ilang mga komentador, na marahil yung mga buto ay sa mga kawal noong panahon nung pananakop ni Nebuchadnezzar at ng mga taga-Babylon. Nagkalat yung mga bangkay, marahil patong-patong at hinayaan na lang sila roon. Hindi na sila nalibing, kaya puno ng buto yung lipis. At tinanong siya ng Panginoon, mabubuhay pa ba sila? Sagot ni Ezekiel, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Ng Panginoon dito si Ezekiel magsalita ng propesiya sa mga kalansay. Tayo si Ezekiel, maririnig ba ako ng mga... Pero dahil nga ang Panginoon na nag-utos sa kanya, kaya sabi ni Ezekiel, gayon nga ang ginawa ko ayon sa sinabi niya. So nagpropesiya, siya'y nagsalita at nagkalam mga kalansay. At sinabihan siya uli na utusan yung hangin na hingahan yung mga patay at sila'y nabuhay. Yung katuparan nito sa kasaysayan ay yung panunumbalik ng mga Hudyo galing sa Babylonia nung panahon nila Ezra and Nehemiah. Yun yung tinutukoy na pagbuhay dito. No? Hindi literal na yung mga patay na buhay, kundi bilang isang bansa, bilang isang bayan sa Panginoon na panumbalik sila bilang isang bayan. So, bagamat ito ngayon ay ginagamit sa pagtuturo ng individual na regeneration, yung pagbuhay, yung kapanganakang muli sa mga individual, sa mga makasalanan, pero yung konteksto nito pangkapungan, pangbayan, no? Yung nabuhay hindi individual na hiwa-hiwalay, kundi isang bayan sila, yung Israel daw, sabi ng Panginoon. Ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. At inilalarawan sa verse 10 na nung mabuhay, yung mga kalansay, sabi, isang napakalaking hukbo ang buong sambahayan ni Israel. Yung salitang hukbo, karaniwang nagsasaad sa ating mga isipan nung
armadong digmaan, di ba? Hukbo, sandatahang lakas. So, ganyan, no? Pero, itong tinutukoy nung hukbo ay yung isang itinayo uli na bayan, na bansa mula sa kanilang declension, mula sa spiritual na panlalamig o panghihina. Kaya para sa atin sa iglesia, ito ay tungkol sa pagtatayo sa atin ng Diyos mula sa spiritual na panlalamig tungo sa pagiging maalab uli para sa pagsulong ng kaharian, ng gawa ng kaharian ng Diyos. Kaya ganito yung mensahe na nais kong kunin natin mula rito sa ating teksto. Ang Diyos ay soberanong nagpapanumbalik ng kanyang bayan mula sa panlalamig tungo sa kasigasigan para sa mga layunin ng kanyang kaharian. Ang Diyos ay soberano. Hindi yung mga kalansay ang humingi. Hindi si Ezekiel ang humingi. Ang nagpasya ay ang Panginoon, buhayin sila mula doon sa kanilang kalagayan. Kaya ang Diyos ay soberanong nagpapanumbalik ng kanyang bayan mula sa panlalamig tungo sa kasigasigan para sa mga layunin ng kanyang kaharian. Kaya kung lilimiin natin sa kasaysayan ng Israel, ang mga kalagayan ng kawalang pag-asa na kinasadlakan ng Israel parang naging entablado ng makapangyarihang gawa ng biyaya ng Diyos sa kanila. At sa atin, bilang iglesia, tayo ay makakaasa, lalo na dahil tayo ay nakatindig sa higit na mabisang gawa o sa mabisang gawa ng pagtubos ng Panginoong Hesukristo. Yung ating pag-asa ay yung soberanong pagkilos ng biyaya ng Diyos para sa panunumbalik ng ating sigla bilang isang hukbo para sa Panginoon. Tatlong bagay yung gusto kong pagtuunan natin dito sa ating teksto, kaugnay ng soberanong gawa ng pagpapanumbalik ng Diyos sa atin sa bayan ng kanyang, sa atin na bayan ng kanyang tipan. Tayo yung covenant people ng Diyos. Una, ang makapangyarihang salita. Ikalawa, ang nagbibigay buhay na espiritu. Ikatlo, ang isang napakalaking hukbo. Yun ang tingnan natin dito sa ating teksto. Una, ang makapangyarihang salita. Sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, magsalita ka ng propesiya sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Siyempre, yung utos ay nakakagulat. Mga kalansay yung kakausapin ni Ezekiel. Hindi buhay na mga tao, kundi mga tuyong buto. Hindi lang basta kalansay, tuyong-tuyo na. Sabi ni Ezekiel, tuyong-tuyo na raw. Yung ating mga buto ay natuyo. Larawan yon, yung mga tuyong buto ay larawan ng kawalang pag-asa. Kasi sabi sa verse 11, ang ating mga buto ay natuyo, ipinaliwanag, ang ating pag-asa ay nawala. So, yung pagkatuyo na buto ay kawalang pag-asa. Kalagayan ng tinitingnan natin, wala ng pag-asa. Hopeless na ito. Hopeless na itong gawain na ito ng Panginoon. Ganoon yung kalagayan na tinutukoy yung mga butong tuyo. At makita natin, doon sa kalagayan na yon, hindi si Ezekiel ang may initiative, no? Hindi si Ezekiel ang unang nagboluntaryo. Panginoon, mangangaral ako sa kanila. Hindi, kundi ang Panginoon. Ang utos ay nagmula sa soberanong Diyos. At ito ay mahalagang katotohanan na dapat nating alalahanin palagi. Ang pagpapanumbalik sa atin, individual man o sa iglesia, ang panunumbalik ay biyaya ng Panginoon. Soberanong gawa, makapangyarihang gawa ng Diyos na wala tayong partisipasyon. Siya yung gumawa. Anong partisipasyon ng mga kalansay? Anong partisipasyon ng mga tuyong buto? Wala nang pag-asa. Kaya itinuturo tayo nitong salita sa Panginoon. Siya lang. Sa Kanya ang kapurihan. Siya ang dapat maluwalhati.
sa panunumbalik, yung mga revival sa kasaysayan. Hindi yun dahil sa Jonathan Edwards, hindi yun dahil sa mga George Whitefield, John Wesley, kundi sa soberanong gawa. Yung pagpapanumbalik ay biyaya ng Diyos, hindi sa kakayahan ng bayan. Kaya pagkatapos magsalita ni Ezekiel sa mga buto, nagkaroon daw ng ingay, naglagutukan. Ang lakas siguro ng lagutukan kasi ang daming buto, no? At yung mga buto, siguro, parang naalala ko yung Terminator, no? Yung nagsasama-sama yung mga parte ng katawan. Nagdugtong-dugtong, sabi, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman, nagkaroon na nabalot ng balat. Pero, sabi, yung salita, naging mabisa, no, na naiayos yung mga kalansay, nagkalaman, at makikita natin dito yung katotohanan na makapangyarihan yung salita. Ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik sa Kanya nang hindi na isa sa katuparan yung Kanyang soberanong layunin. Sa teolohiyang reform, ang salita ng Diyos ay hindi lang informasyon. Ito ay instrumento ng Kanyang kapangyarihan. Kaya tayo, yung ating paninindigan sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga makasalanan. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, nakita natin sa paglikha. No? Yung salita ng Diyos, ang makapangyarihang isinakatuparan. Magkaroon ng ganito at nagkaroon ng ganito. Nagkaroon ng lahat ng bagay sa buong nilikha. So yung salita sa layunin at gawa ng Diyos, katambal ng Espiritu, yung salita ang siyang panlabas na kaparaan ang ginagamit ng Diyos upang ihanda yung kanyang bayan para sa buhay na ipinagkakaloob ng Espiritu. Kaya kung ilalapat natin yung kalagayan nitong ating teksto sa buhay ng iglesia, kung tayo ay nakakaranas ng panlalamig at kawalang pag-asa sa ating mga sitwasyon, ang sagot ay hindi mga programa, hindi marami pang mga gawain, kundi tapat na pangangaral ng salita. Ang salita ang gumagawa ng kaayusan, ng pag-iisip, ng pananaw, bumabago ng mga pananaw. Ang salita ang nanunumbat ng kasalanan maging sa atin na mga mananampalataya at sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo. Ang salita ang nanunumbat sa ating mga kasalanan at naghahanda ng puso para sa pagpapanumbalik. Kaya ang puntong pinapakita rito sa atin, ang soberanong pagpapanumbalik ng Diyos ay nagsisimula sa makapangyarihang pagpapahayag ng Kanyang salita. Ipinapaalam sa atin kung ano ang ating aasahan. Ipinapaalam sa atin ang ating kawalang kakayahan sa ating mga kalagayan. Kahabag-habag na tao ako. Sinong magliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan? Noong 17 siglo, sa maliit na bayan ng Kidderminster sa England, nung bago dumating si Richard Baxter, yung lugar ay kilala sa imoralidad at kawalang interes ng mga tao sa Diyos. Walang dramatikong revival meeting ang naganap noong una. Kaya ang ginawa ni Richard Baxter, simple. Sistematikong ipinangaral ang kasulatan linggo-linggo. Personal na nagturo ng mga katuruan sa mga pamilya, masinsinang nagturo ng katekismo, at sa loob ng ilang taon, ayon sa kanyang sariling ulat, halos bawat pamilya sa bayan ay meron ng seryosong pagkaunawa sa Ebanghelyo. Tinatawagan tayo rito na umasa, manalig sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ay nasa pagpapapasok nito sa ating mga isipan at pagsasapuso noong mga katotohanan na siyang mag-uudyok sa atin sa pagsunod. Sapagkat nangyayari
Kung hindi ganoon, nangyayari na dahil sa kasamaan ng ating mga puso, ang salita ay napipigilan. Sabi sa Roma 1:18, sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Maaari rin niya mangyari sa atin na mga mananampalataya na ang salita ay napipigilan ng ating mga kasalanan, ng ating mga pag-iisip, na pumipigil sa pagpasok ng katotohanan. At yung bagay na yon ay merong babala, merong pagtigas na nangyayari kapag pinipigil ng ating kasamaan ang pagpasok ng katotohanan. Kaya sa ating pakikinig ng pangangaral, tayo ay makipaglaban. Yung hukbo ay nakikipaglaban. Hindi sa laman o hindi sa mga tao, kundi sa mga merong impluensya sa ating mga pag-iisip. Doon ang larangan ng ating pakikidigma, gaya noong pagbasa kanina. Meron talaga naman tayong pakikipaglaban, pero yung pakikipaglaban natin ay gamit ang salita at ang pananalangin. Ganoon ang mangyayari kung magpapatuloy na napipigilan ang pagpasok ng katotohanan, pagtigas ng puso ang nagiging resulta. Kaya sa inyo na mga nakakadalo, nakakasama namin sa pagsamba, ang mga salita ay huwag pigilan ng kasalanan. Yung kasalanan, hindi naman ibig sabihin na merong ginagawang kasalanan, kundi yung pag-iisip na humahad lang para maintindihan mo ang salita. Yung mga prejudices, yung mga iniisip natin laban sa mga tao, pumipigil yan sa pagpasok ng katotohanan. So, yung kasalanan ang pinag-uugatan ng paglaban na yun. Kaya huwag mangyari na pinipigil natin ang pagpasok ng katotohanan sapagkat yung panunumbalik ay napipigilan. Ikalawa, ang nagbibigay buhay na Espiritu. So bagamat nagkaroon na ng kaayusan, matapos magpropesiya si Ezekiel, sabi sa verse 8, ngunit walang hininga sa mga yon. Anong nangyari? Nabalik na raw yung mga laman, buo na yung mga kalansay, pero sabi sa verse 8, walang hininga sa mga yon. Meron ng anyo, may katawan, kumpleto na, ngunit walang hininga. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 9, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hininga at hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sa original pong Hebreo, yung mga iyan, iba-ibang salita na yan, kasama pa yung Espiritu. Yung hininga, hangin, iisang salita yung pinanggalingan ng mga yan. Yung salitang ruwak. Yung ruwak, isinasalin yan sa Biblia na hangin, hininga, Espiritu na maliit na letter E, at Espiritu na malaking letter E. So yung sinasabi riyan na o hininga, hingahan mo ang mga patay na ito, yung hininga ay yung Espiritu. Kasi ruwak din yun. No? So ang sinasabi ng Panginoon, yung iniutos niya kay Ezekiel na sabihin, manggaling ka sa apat na hangin, ruwak, o Espiritu, letter E, capital letter E, ruwak din yun, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Yung hininga ng Diyos, yung banal na Espiritu, ang sinasabihan na huminga ka sa mga patay na ito para sila ay mabuhay. Kaya yung banal na Espiritu ang makapangyarihang gumawa para mabuhay yung mga butong nagkalaman sa pamamagitan ng salita. Nagkalaman sila sa pamamagitan ng salita pero wala pang buhay, hiningahan ng Espiritu, kaya ayun, nabuhay. Kaya ganito yung mahalagang makikita natin dito sa teksto. Ang salita ang nagdala ng kaayusan, naayos yung mga kalansay, nagkalaman, pero ang Espiritu ang nagbigay ng buhay. Kaya yung tunay
na kasigasigan para sa kaharian ng Diyos ay hindi produkto ng panlabas na reformasyon lamang, kundi ng panloob na pagbibigay buhay ng Espiritu. Merong nangyayari na mga nakakasama sa panambahan ng iglesia, natututunan ang salita, natututunan ang mga doctrines of grace, subalit kung wala yung gawa ng Espiritu, yung tao ay hindi naman talaga sasampalataya. Yung pananampalataya, tinuturo ng Reformed Theology, yung pananampalataya, merong impormasyon, merong pagtanggap, at panghuli, yung pagtitiwala. Yun ang gawa ng Espiritu. Maaring yung isang tao ay magkaroon ng impormasyon. Meron sa inyo na mga dumadalo sa panambahan na nakakaalam noong mga katuruan. At tinatanggap ninyo, hindi ninyo kinokontra yung mga katuruan. Subalit, dapat ninyong malaman, kailangan ninyo ang hininga ng buhay. Kailangan ninyo ang gawa ng kapanganakang muli para magkaroon ng totoong pananampalataya. Kaya merong mga umaalis sa atin na nagpahayag ng pananampalataya. Wala yung bunga o yung buhay na pinagkakaloob ng banal na Espiritu. Itong konteksto, itong ating teksto nung kabanata na ito ay galing sa Ezekiel 36:26. Yung pangako ng Diyos sa Israel, bibigyan ko kayo ng bagong puso, lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, aking aalisin ang pusong bato sa inyong laman, at bibigyan ko kayo ng pusong laman at lalagyan ko kayo. O pagkakaloob ko sa inyo ang aking espiritu. So, sa pananaw ng teolohiyang reform, ganito ang nangyayari. Ang espiritu ang naglalapat ng bisa ng salita, at ang Espiritu ang nagbibigay ng espiritual na buhay. Para sa atin, sa iglesia, maaring mayroon tayong malinaw na pangangaral, maaring maayos yung mga doktrina. Subalit kung wala yung nagbibigay buhay na gawa ng Espiritu, ang mga puso ay mananatiling malamig sa Panginoon, malamig sa Kanyang pag-ibig. Ang pagsamba ay mananatiling mekanikal. Yung ating pagparito ay magiging formal, kagaya nung sinasite natin na nangyari sa kasaysayan. Merong formal na panambahan. Merong formal na pangangaral, napaka-intellectual na mga pangangaral, subalit walang buhay. Maaaring mangyari yan sa atin. So, kaya yung pangangailangan natin sa paggawa ng banal na Espiritu, yung makapangyarihang pagbubukas ng Espiritu ng mga puso, ay kailangan natin, hihingin natin, yung binabanggit kanina ni Brother Johnny, na maaari tayong manalangin sa banal na Espiritu. Siya yung gumagawa ng pagbabagong loob. Siya ang gumagawa ng conversion. O banal na Espiritu, nalaman ko po sa pangangaral kanina, kailangan ko pala ang pagbibigay buhay mo. Kahabagan mo ako. Pwede nating ipanalangin sa Kanya. Siya ay Diyos, kaisa ng Ama at ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung punto na pinapakita rito sa atin, gawa ng Espiritu, ang tunay na sigasig para sa kaharian sa pamamagitan ng paglalapat ng pinagliwanag na salita sa puso ng mananampalataya. Ang tunay na pagpapanumbalik ay nangyayari kapag ang banal na Espiritu ay pumukaw ng budhi, nagpaalab ng pag-ibig kay Kristo at nagbigay ng paghahangad para sa kabanalan. Ganyan ang makapangyarihang gawa ng salita at ng Espiritu sa mananampalataya. Sa inyo na mga wala pa kay Hesukristo, ito ang kailangan ninyo, kapanganakang muli. Sapagat malibang ang tao may panganak na muli, hindi niya kikilalanin si Hesukristo na kanyang hari. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ganyan ang pangangailangan natin sa makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu. Noong huling bahagi ng ika-18 siglo sa Wales, bago pa yung mas kilalang Welsh Revivals, merong maliit na komunidad sa Langketo,
Sabi, ang bigkas daw nito Klangketo. Pero double L kasi, wala naman letter C. So, Klangketo, kung saan ang pangangaral ni Daniel Rowland ay naging instrumento ng tahimik pero malalim na pagbabago. Sa simula, sa pamamagitan ng kanyang mga pangangaral sa pasimula, yung mga tao ay nakikinig lang. Nanduroon sa panambahan. Merong struktura ng regular na pagsamba, may mga ginagawa, mga liturgical yung worship nila. Tatayo, uupo, pabanggit ng mga, ganun yung liturgical na, dialogical na panambahan. Meron sinasambit. Nananampalataya kami sa amang lumikha ng langit at lupa, ganyan-ganyan, no? So, yung mga creeds ay binabanggit nila. Merong ganun, may struktura, regular yung pagsamba, pero ayon sa mga ulat, walang pagkilos. Pero dumating yung panahon na yung mga nakikinig ay nagkaroon ng malalim na pagkapukaw sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. At yung dating formal na relihiyon ay napalitan ng buhay na pananampalataya. At itong pangyayaring ito ay naging bahagi ng mas malawak na Welsh Methodist Revival. So yung Langgeto ay hindi nagsimula sa kawalan ng relihiyon. Meron silang relihiyon. Kagaya rin dito sa atin. Maraming relihiyon dito sa atin. Subalit walang buhay. Yung mga hindi evangelical na mga iglesia, may mga relihiyon. Biblia ang binabasa. At yung pananamit, mapupuri mo. Talagang pagka-araw ng pagsamba, halo tayo. Pero walang buhay. Wala yung paggawa ng banal na espiritu. Kaya yung formal na relihiyon ay nangangailangan ng buhay at ang banal na espiritu ang nagkakaloob noon. Maaring ganun din ang nangyayari sa atin. Merong formal na relihiyon, merong anyo ng relihiyon, subalit kailangan natin ang banal na ang pagkilos. Hingin natin sa espiritu na siya ay huminga ng buhay at panumbalikin yung ating sigasig. Panghuli, yung matapos mabuhay, pinuna ni Ezekiel, sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa, isang tubhang malaking hukbo. Mahalaga yung dalawang pandiwa, nabuhay, tumayo. No? Hindi lang basta nabuhay, tumayo. Yung pagbuhay, hindi siyang wakas nung kwento, nung pangitain, kundi yung pagtindig, yung patunay noong buhay na ipinagkaloob ng Espiritu. Yung salitang hukbo, yun nga, nagpapahiwating ng digmaan, pero dito, sa konteksto, isang organisadong bayan na handa. Yun yung pagtayo nila. No? Isang organisadong bayan na handa para sa pagsunod sa layunin ng Diyos. Sa verse 11, pinaliwanag na yung buto, yung buong sambahayan ng Israel. Kaya yung ipinanunumbalik ng Diyos ay yung kanyang bayan para itaguyod ang kanyang pangalan at isakatuparan yung mga layunin ng kanyang kaharian. Ganyan din tayo sa iglesia. Ang pagpapanumbalik ng Diyos sa atin ay para sa layunin ng pagiging maalab sa pag-ibig kay Kristo, sa kabanalan at sa kasigasigan para sa kaharian. Yung hukbong nakita ni Ezekiel ay hindi nakatayo, hindi tumayo para sa kanilang sari-sarili, kundi para sa Panginoon, para sa kaniyang kaharian. Kaya yung puntong pinapakita dito sa atin, ang pagpapanumbalik ng Diyos ay naglalayong itindig ang kanyang bayan bilang isang handa na hukbo, nakasangkapan para sa pagsulong ng kanyang kaharian. Tayo ay tinipon, inihanda at patuloy na ginagatungan yung alab ng ating debosyon sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng salita para maging isang handang bayan para sa kanyang
kaharian. Noong ika-18 siglo uli, sa Haworth, sa Yorkshire, yung ministeryo ni William Grimshaw ay naging instrumento ng isang makabuluhang pagbabago sa isang maliit at ordinaryong komunidad. Matapos yung isang yugto ng revival, yung naging epekto, ibig sabihin sa pangangaral, yung nagkaroon ng revival, kasi mga revival itong hinanap ko. Kaya puro revival to, no? Naging mas sigasig sila sa pagsamba. Naging mas mahigpit yung kanilang disiplina sa banal na pamumuhay, mas aktibo sa pagtulong sa mahihirap, at naging masigasig sa pagpapadala ng mga misyonero sa mga karatig na bayan. Yung dating tahimik na komunidad ay naging sentro ng evangelical influence doon sa rehiyon na yon, sa Northamptonshire. Yun yung tinatawag sa Northamptonshire Revivals. So yung panlabas na relihiyon ay naging buhay at maalab na kasigasigan para sa kaharian. Nagbunga yung panlabas na epekto ng pangangaral, nagbunga ng panloob na kasigasigan para sa kaharian ng Diyos. Kung ang iglesia ay dumaraan sa panlalamig, mayroong layunin ng Diyos na hindi lang tayo painitin muli, kundi para tayo ay itayo bilang isang handang hukbo para sa kanyang kaluwalhatian. Ganyan ang nangyayari sa kasaysayan. Yung mga panahon ng panlalamig ay naging kumbaga entablado ng masigabong pagkilos ng banal na spirito, at nagre-resulta yon ng mga revivals sa kasaysayan. Yung libis, itong libis na ito dito sa Ezekiel 37 ay hindi basta pangitain lamang, kundi ito ay salamin ng karanasan ng bayan ng Diyos sa iba't ibang mga panahon. May mga yugto ng panlalamig. Ganyan ang ganyan ang karanasan ng lahat ng mga iglesia. May mga panahon na tila wala ng pag-asa. Pero kapag ka ang Diyos ay nagsalita, kapag ka ang Espiritu ay gumawa, o naipangaral ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng kaayusan. At kapag ang Espiritu ay huminga ng buhay, ang patay ay nabubuhay at nagiging masigla yung buhay iglesia para sa kaharian. Yung ating mga kalagayan, tandaan natin, ay hindi nasa labas ng pagkasoberano, ng soberanidad ng Diyos. Ang mga kalagayan ng kawalang pag-asa, gaya nabanggit natin kanina, ay entablado ng makapangyarihang biyaya ng Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa kanyang pangkahariang mga layunin. Lumapit tayo sa salita ng Diyos kapag tayo ay nakakaranas ng mga panlalamig, at manalangin ng Espiritu nawa ay huminga ng buhay sa atin. So nakita natin dito sa ating teksto na hindi sapat na mayroon lamang anyo ng relihiyon. Hindi sapat yung pagiging mabuting tao sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, na tinuturuan o naturuan ng mga relihiyon na mapakabuti kayo at kayo pupunta sa langit. Hindi po iyan totoo. Hindi iyan itinuturo ng salita ng Diyos, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, sapagkat ang hinihingi ng Diyos ay perpekto. Walang perpektong nakakasunod sa kautusan. At lahat tayo ay nagkasala at nasa ilalim ng hatol, at ganyan ang iyong kalagayan kung ikaw ay wala kay Jesucristo. Kaya kailangan mo si Jesucristo. Siya lang ang may sagot sa hatol ng Diyos. Sapagkat yung kaninang pinag-uusapan natin, yung kanyang pinapanalangin na kung pwede, sa
Kanya. Yung kopa ng puot ng Diyos. Pinapakita lamang noon yung katotohanan, yung kakilakilabot na puot ng Diyos na darating sa sanlibutan kapag dumating na si Jesucristo para hatulan ang lahat. Kakilakilabot, maging ang anak ng Diyos sa kanyang pagkatao ay natakot. Kung pwede lang, lumampas na sa akin ang kopa na ito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. At ginawa niya yung kinakailangang gawin. At yun lang ang gawa na maaaring magpawalang sala sapagkat siya ang anak ng Diyos na siyang tanging merong karangalan, merong dignidad na kayang tumbasan ang sinisingil ng Diyos sa makasalanan. Siya lang ang pwedeng maging tagapagbayad sala. Kaya wala na pong mangyayaring pagbabayad sala sa kasaysayan. Yun lang, minsan at magpasawalang hanggan yung pagbabayad na yon. At kung ikaw ang magbabayad ng iyong mga kasalanan, magbabayad ka, magpasawalang hanggan. Kaya si Kristo ay kailangan mo. Sa iyong kalagayan sa ilalim ng hatol, lumapit ka kay Jesucristo, manampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Siya'y ibinigay ng Diyos bilang handog na pang-alis ng Kanyang kapuotan. At ang sino man sumasampalataya sa Kanya, kapayapaan, wala ng kahatulan, wala na ang puot ng Diyos sapagkat ibinuhos niya ng buong buo ang puot niya sa kasalanan kay Jesucristo. Kaya si Jesucristo ang iyong kapayapaan kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Sa atin, sa iglesia, ito ang makapangyarihang salita na ipinagkatiwala sa atin at ito ang dadalhin natin sa ating mga inaabot at hinahangad na maligtas. So ganito, itong nilalarawan rito sa atin, yung mga kalansay, yung mga buto ng kawalang pag-asa, ang tanging pag-asa natin sa kawalang pag-asa ay ang Panginoon. Ang banal na Espiritu na nagbibigay buhay sa mga malalamig, mga tuyong puso. So tayo ay sa Kanya umaasa at nawa, ang Espiritu nawa ay magbuhos sa atin ng saganang biyaya at tayo'y manumbalik sa ating sigla at tayo ay maging mga kasangkapan ng biyaya sa mga wala pa kay Jesucristo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na ito na nawa ay magbigay sa amin ng wastong pananaw sa aming kalagayan. Sa kawalang pag-asa ay hindi walang pag-asa. Ang iyong Espiritu, ang iyong salita at ang iyong Espiritu ay available sa amin na mga kumikilala sa aming Panginoong Jesucristo at nagtitiwala sa Kanya. Ang mga nangyayari sa amin na mga panlulumo at kawalan ng pag-asa ay hindi nasa labas ng iyong soberanong paghahari. Batid namin, Panginoon, at kami ay nagtitiwala sa iyong pangako na kasama ka namin hanggang sa dulo ng panahon. Salamat sa katotohanan na ito. Salamat sa iyong mga salita at dalangin din namin, Panginoon, sa mga wala pa kay Jesucristo, sila rin po nawa ay kahabagan mo kung paanong kami na wala rin namang mga karapatan, wala rin mga hindi karapat-dapat sa pabor na ito, sila rin nawa ay pagkalooban mo ng iyong biyaya at sila'y tawagin din sa kaligtasan. Purihin ka, o dakila naming Diyos. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.